everyone, Bella here. Another week, another video na sad tano. So today medyo sayo mini mata than our usual 9 AM wake up time. Kasi may race man si Mikey na puntahan at 10 AM. At syempre bilang supportive wife, samahan ko siya. Nga pala hindi daw siya nakatulog ng maayos kagabi kasi mataas daw temperature niya than normal according sa Apple Watch. Tapos pinagpawisan pa siya mga day. Nilabas ko na nga yung thermometer para ma-check ko ang body temp niya. Kaya nasa CR pa man siya, naglaga lang ako ng itlog para baunin ko sa venue. Nakaplano ko rin magdala ng pandesal. Anyways, isa talaga sa natutunan ko sa asawa ko no, is unsa ka-importante mo inom og tubig first thing in the morning. Yes, day, sa kanya ko talaga natutunan na mag-hydrate muna pagkagising. At ayan na nga, chinek ko ang temperature niya. Buti na lang talaga no, may thermometer na kami para sa anak namin. Luckily, within normal naman yung temp niya. So laban lang day. Kanidyo akong bana no, bisan pag naigibati sa lawas, magparayon dyan na siya. Way uso bughat ani niya. While nagbihis siya, ako na lang din gumawa ng kape niya. Kasi nako naman day, sa gatherings ng pamilya nila, kami palagi late, kay mas hinay man ni siya muliho kaysa nako, oy. Isang beses pa lang kami naging early bird sa gatherings. Siguro nung nag-gender reveal ata kami nun. Going back mga zay, gusto daw niya magdala ng mainom. So pinako na yung mga gusto niyang inumin with ice pa yan, para talagang malamig pa rin after ng race niya. 4 miles lang naman yung race, mga 20 plus minutes lang daw yun sa kanya. Aside sa drinks, gusto din niya magdala ng saging, kaya nagdala na ako ng isa. I feel like I gotta throw up. Did you bring a puke bag? Oh, I don't have a puke bag. What are you talking about? I've never felt this bad at a race day at all. We're heading to the venue for his race. My head is pounding. He's sick. Woke up multiple times throughout the night in a sweat. Are you sweating already? Yeah. I could tell it was so hot. I was 3.5 degrees hotter last night than my normal sleep. It's a big difference. Like I kept waking up hot. I have an illness. Gitrangkaso. My heart rate was 10 beats higher than average. Snack before the run. We're at the parking lot. What did you say the fund for this race will go to cancer research? Ayan na nga mga Jai, pagkatapos namin kumain, nagsuot na siya ng kanyang running shoes featuring Nike Vaporfly 4 na sobrang mahal. Tas iniwanan niya ako kasama yung katrabaho niya na si Jason na may kasama ding isa pang friend. Since mabagal man ako maglakad ngayon, nauna na lang sila para may time pa sila mag-stretching at warm up. After 5 minutes na paglalakad mga Zay, nakarating din ako sa venue bago pa mag-start. Medyo marami-rami din ang sumali sa race na to, no? Ang sabi ni Mikey, mga 3,000 plus din at may pa-premyo pa na $10,000 for the first finisher. Wow! Kaya nga sabi ko sa kanya, nagalingan niya kasi 'di ba ang laki ng 10K? Pero of course, may mga elite runners na sasali dito for sure. Lalo na at may premyo, kaya wag na daw ako umasa. Anyways, kanina ko pa hinanap yung asawa ko. Di ko makita. Tinext ko na lang para siya na maghanap sa akin kasi di rin naman siya katangkaran kaya siguro ang hirap din hanapin. Nakapatong naman kasi ako sa video na to kaya mas mabilis niya akong makita. Ayun, after mga 3 minutes din na paghahanap, nakita ko na siya. Kagwapo ba ani niya oy? Ayun taog isog ni siya og jeans no? Para ang among anak maliwat sa iya ha. Akalain mo ba naman na 40 years old na yan? Ang baby face kasi. Tingnan mo naman yung mukha. Not long after mga Jai, nag-start na yung mga naka-wheelchair. Kaunti lang naman sila. 5 minutes later naman, nag-start na rin sila. Ayan, good luck sa asawa ko. Sana makuha niya yung 10K. Kidding aside, after niyan, pumunta agad ako sa kabilang pwesto. Kasi yung finish line, kahilira lang din ng start line. Naghahanap na agad ako ng pwesto para makapag-video ako ni Mikey. While waiting, ito nga pala yung first finisher sa men's category. Sana all may easy 10K. I mean, hindi pala easy kasi di rin madali yung race, no?
Kahit 4 miles lang yung distance. Ito nga din pala yung first finisher sa women's category. And finally, yung first finisher sa mga naka-wheelchair. Well, naghihintay ako sa asawa ko, nakita ko isa pang kaibigan niya, isa pa niyang race. Nauna pa sa kanya. Si Dylan. Yan. Tapos, less than 1 minute after, natapos din si Jason. At siguro mga 30 seconds after, si Mikey naman. Wow! Ang proud ko sa kanya kasi natapos niya yung race kahit di maganda pakiramdam niya. It was hard. How was it? I feel like throwing up. Actually, it was a good effort. I was kind of sick, so I'm happy with it. Yeah. I mean, At least you finished Jason it. did amazing. You finished it without throwing up. He actually threw up. So, he deserves to have a better time since he puked his guts out at the end. Let's see. I gave it a lot of effort. I just wasn't as fast. Well, you were sick. I do feel like it probably didn't help the fact that I had such a. I'm a little bit ill. You did fine. You just like to put yourself down with. I wanted to be in the 620s per mile, but Well, I ended there up are still a lot of 635. race. You'll improve. Today you were. Oh, this was my kinda last one. Sure. You're gonna run stuffing, huffing for the stuffing. I'm done. Gonna be there, so maybe that will be a good motivation for you to do well. just run faster? I wanna be like you, Daddy. Well, we're heading home. Daddy almost threw up. I'm disappointed in the race. It was a fail in my book. Oh well, maybe next time. Well, you're out. You'll see my next race. Yeah. Anyways, guys, this ends our vlog. Stay tuned for the next vlog. Bye!